Hi guys! Magandang gabi ha! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman po ako, nag-iisa, wala na pong iba, na nagmamaganda ninyo Collegiate Arbicads para maghatid ng latest update and the fresh happenings about sa TVJ, sa Itbulaga, and sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel at gusto niyo pong maging updated sa ating mga balita, i-click nyo lang po ang subscribe button and pakidamay ng notification bell dyan sa baba para maging updated po kayo sa susunod nating balita. Anyway, ang mainit po nating update para sa gabing ito ay pumapatungkol po dito sa Showtime na kung saan nagsimula na nga po ang mahigpit pong labanan na nilang dalawa ng Itbulaga. And magsimula nga po noong April 6, araw ng Sabado, until now, patatlong araw na pong umeere ngayon ang Showtime. Sa GMA7, mainit po itong pinag-uusapan at hindi po maiwasan ng mga netizens ang comparison. Ang pagkukumpara nito sa Itbulaga. Meron pong patungkol sa ratings, meron po sa content, and meron din naman pong mga mema lang. Kasi nga, mainit ang pinag-uusapan ngayon. So, nakikisakay ngayon sa issue. Anyway, dahil nga dyan, meron pong isang host ng It Showtime ang nagsalita and tinutukoy nga po ang tungkol sa pagkukumpara ng mga fans, ng mga netizens sa noontime shows, ang Itbulaga at It Showtime. Pero ayon sa kanya, nawa ay tigilan na daw po ito. Suportahan na lamang ang noontime shows na nakakapagpasaya sa kanila, kung saan nila mas bet, saan sila mas masaya, suportahan na lamang at tigilan na ang pagkukumpara. So, parehas silang nandyan para mag-entertain at magbigay saya sa mga manonood. And malaya kayong pumili kung alin yung mas gusto po ninyo, kung saan kayo mas masaya. And tumutok na lamang doon at iwasan na ang pakikipagkompetensya. So, mula po dito kay Teddy Cruz, ayan, sabi niya dito, yung pinag-aaway nyo kami, pero bakit hindi na lang tangkilikin parehas? Yes, may competition. Minsan talo, minsan panalo, parehong gumagawa at nagnanais na makapagpasaya o mapasaya kayo. Kung di ka masaya sa isa, di doon ka sa kabila at huwag ka na lang manira. Focus ka sa TV mo at huwag sa TV ng kalaban mo. Ibinahagi din po ito ng Kapamilya Online World na kung saan ang sabi po niya dito, look, nagbahagi ng mensahe si Teddy Corpus kaugnay sa patuloy na pinag-aaway umano sila ng Team Itbulaga at ilang netizens. Aniya, imbes na magsiraan, ay panoorin na lamang ang kanilang paboritong programa. So, eto nga yung sinabi ni Teddy, yung pinag-aaway nga daw po ang Itbulaga at Showtime, pilit at pinag-aaway. Sabi dito na isa pong commentor, tama daw po itong si Teddy. Pero yung caption, hindi lang naman Team Itbulaga ang nakikipag-away. Totoo yan. So, actually, ano lang po tayo, taga-depensa. Sila po yung attacker. Well, ako naman tahimik ako kapag may ganap dito sa Showtime. Yun nga lang talagang kapag nababangga pong Itbulaga at talagang dinadawit po ng mga fans, ayun, talagang hindi po maiwasan na patulan mga kadavigans, kasi mamimihasa naman po sila na parati na lamang. At saka ang sakit din kasi sa pakiramdam na yung sinusuportahan mo, iniidolo mo, tapos ganun po nila babastusan, lalo na kung mga below the belt na panay pambabati ko sa kanilang alam na gawin. And I'm hoping na totoo to mga kadabikas, no? Hindi para magpaingay lamang po at magmukha silang mababait, kadabikas. Kasi syempre kailangan po nila yan ngayon. Dahil mas lalo pong tumindi ang labanan ng Showtime at ng Itbulaga. Samantala, sabi naman dito ni Golang, magandang gabi po sa inyo, sir. Kahit ano pang sabihin ng iilan, 44 is not equals to 14. Bulag at nagbubulag-bulagan lang ang naniniwala ng It Showtime ang tataob sa Itbulaga. 14 years na nga sila. Bakit number 1 pa rin ang EB? Yung nagsabi, naisip-isip daw tayo mga kadavigans, malamang
nakaharap yun sa salamin at nakikita niya ang sarili niya habang nagpo-post. EB is the only one. Ako, ang masasabi ko po dito mga ka-Dabber Cats, yung first day po talaga hindi nakapagtataka kung talagang hahakot po sila ng views mapa online and TV rating sa dinami-rami po ng channels na kanilang ginagamit ngayon. Pero still, andun pa rin po ako kumakapit ka-Dabber Cats sa ang importante hindi lamang po sa una magaling. Ang importante po dyan ay yung ma-maintain and kayang i-sustain. Mahirap kasi kapag sa simula lang magaling tapos the end ligwak mga ka-Dabber Cats. So para naman sa mga nagsasabi na end of the world na ng Itbulaga, end of era na ng Itbulaga. Grabe naman kayo. Ang mga sponsors hindi po iiwan ng TVJ hanggat nandito kami ng mga legit Dabber Cats na nakasuporta sa kanila. Samantala, sabi naman ni Freddy Gonzalez, paano pag hindi naangatan sa loob ng 3 months? Back to ABS-CBN ulit. Naku, wala pong ABS-CBN na babalikan dahil wala naman na po silang franchise. Anyway, about sa 3 months, so yun yung unang nabalitaan natin. Pero sa ngayon, meron pong naibulgar na 6 months. Nadagdagan ng 3 months, guys. 6 months daw ang kontrata ng GMA at ng Showtime. So, kumbaga, napakabilis. Aalis din ang Showtime sa GMA kung sakali na hindi po ma-meet ito pong expectation ng GMA at ng kanilang kasunduan. So for sure naglalagari po talaga itong mga Showtime team. Hindi lang po mga host, syempre yung creative team ng mga yan, lahat po sila ka-Dabber Cats ay todo po ang pagtatrabaho para mapantayan at malagpasan ang Itbulaga. Kasi 6 months ang ibinigay waris sa kanila ng GMA Network and hindi natin alam. After ng 6 months na yon ay kung marirenew po sila. Kapag hindi po nila natalo ang Itbulaga. Yan actually ang malaking katanungan ngayon. Anong mangyayari sa Showtime kapag nabigo sila? Kapag binigo nila ang GMA. Sabi naman dito ni Leo Decano, magandang gabi. Kayong mga taga Showtime, wag nyo na ipilit ang sarili nyo sa Itbulaga. Dabber Cats, kahit anong gawin nyo, hindi nyo kaya ang TVJ. So ito naman bagay na, yes, gusto natin magpakakampante tayo. Pero, lagi ko lang iniisip din na, wag OA masyado. Yung tipong anlakas na po, ang taas na ng tingin sa sarili. Yung pagiging masyadong kampante. So, just do kung ano po ang kailangan. Just like ginagawa po ng Itbulaga. So, hindi man po sila nakikipagkompetensya, pero hindi rin naman ganon kataas yung tingin nila sa sarili para magpakakampante lang 100% or 1,000%. Yung sabi ko nga po ay OA. Ginagawa lang po nila ang trabaho nila, sinisikap na mapabuti pa at mapaganda pa po ang programa. Hindi para makipagkompetensya, kundi para sa atin pong mga legit Dabber Cats. So, yun lang po muna guys sa aking update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.